Isang maulan, masaya at punong-puno ng pag-asang umaga po sa ating lahat. Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Punong-puno po tayo ng kagalakan sa ating mga puso sapagkat itong araw na to ay araw po ng pagsamba. Kaya po ibigay natin yung pinaka-the best para sa ating Diyos na buhay. Amen? So welcome po sa lahat po ng mga naririto, especially po sa mga bago po naming makakasama ngayong araw na ito. Kami po ay nagagalak sapagkat kayo po ay naririto at welcome din po sa lahat po ng mga nanonood sa ating live stream. Amen? Purihin po ang Diyos sapagkat napakabuti niya. Imagine nyo po birth season na po tayo. Napakabilis po ng panahon, malapit na po ang Pasko. Amen? So tunay po na napakabuti ng Diyos sapagkat tayo po ay naiiba sapagkat yung birth season po natin ay punong-puno ng kagalakan sapagkat kasama natin ang ating Diyos na buhay. Amen? Kaya naman po tuwing birth season, lagi po sa aking pinapaalala ng Diyos yung 3 pong bagay. Naaalala ko po siya lagi pero iba po yung impact ng birth season. Lagi po nating tandaan yung pag-ibig, pag-asa at pagpapatawad. Amen? Pero bilang pong isang Kristiyano, kahit anuman pong season, lagi po natin itong i-apply sa ating mga buhay. Amen? So, kaya naman po ngayong umagang ito, sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at pangungunahan po tayo ni Sister Zairine Campusano sa opening prayer at ng worship team.
God. Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin, O God, pinupuri, sinasamba, at dinadakila, O God, sa Espiritu at katotohanan, O God. Tunay, Father God, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, O God. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, tunay, Father God, na Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, Panginoon, sa ganap na kalakasan, Father God. Salamat, Panginoon, hindi mo kami pinagkukulang, O God. Salamat, Lord, sa mga biyaya at pagpapala na patuloy naming natatanggap galing sa iyo, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa 8 buwan, Panginoon, na iningatan mo kami, ginabayan mo kami, kailanman, Father God, hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan man. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Salamat, Panginoon, dahil kailanman, Panginoon, lagi kang naririyan para sa amin, O God. Lord, kaya dalangin namin na sa susunod pang 4 na buwan na aming tatahakin sa taon na to, patuloy mo kaming samahan, Father God. Patuloy ka naming maranasan, Father God. Patuloy kaming mag-alab sa iyo, O God. Lord, patuloy, O God, na kumilos ka sa aming mga buhay, O God. Inaamin namin palagi, Father God, na kami ay nagkakamali, na kami ay nagkakasala. Kaya, Panginoon, sa oras na to, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Linisin mo ang buhay ng bawat isa, O God, mula ulo hanggang paa. Inaamin namin, Panginoon, na kami ay nagkakasala, na may mga nasasabi, nagagawa, O God, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Right now, Panginoon, linisin mo kami, O God. Hindi na kami katulad ng dati, Panginoon, sapagkat binago kami ng iyong dakilang pag-ibig. Kaya, Lord, sa oras na to, tinatanggap namin ang pagpapatawad na nagmumula sa iyo, O God. Kaya, Lord, sa umaga na to, O God, tanggapin mo ang aming pagpupuri, ang aming pagpapasalamat sa iyo. Lahat ng gagamitin mo ngayong umaga, use them, Father God, mightily and powerfully for your kingdom alone, O God. Higit sa lahat, O God, ang magbibigay ng iyong mensahe, O God. Langisan mo ang kanyang mga labi, itago mo siya sa iyong likuran at maging tungtungan siya ng iyong banal na salita. Lahat ng lalabas sa kanyang mga bibig, Father God, ay magsisilbing pag-asa sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, ang iyong mga salita ang aming sandigan sa panahon na kami ay nahihirapan. Ang iyong mga salita, ang iyong presensya ang aming sandigan, ang aming kanlungan sa tuwing, Panginoon, nagkakaroon kami ng pagsubok, O God. Kaya, Lord, salamat sapagkat tunay ang iyong mga pangako, O God, sa aming mga buhay. Kaya, Lord, alam ko, Father God, na hindi aksidente kung bakit narito ang buhay ng bawat isa ngayong umaga. May gagawin ka ngayong umagang kamanghamanghang mga bagay, O God, na hindi namin inaakala. Ipaparanas mo sa buhay ng bawat isa, Lord, ang kapayapaan, ang kagalakan, Panginoon, ang kapahingahan na nagmumula sa iyo, O God. Lord, tinatanggap namin, Panginoon, ang kagalingan, Father God. Tinatanggap namin, Panginoon, ang kagalingan spiritually, Father God, physically, mentally, O God. We are healed right now, Father God. Kumikilos ka sa buhay ng bawat isa, O God. Pinagpapahinga mo ang buhay ng bawat isa sa mundong magulo, Father God. Dahil ikaw, Panginoon, ang siyang aming kapahingahan. Sa iyong presensya namin natatagpuan, Father God, ang tunay na kagalakan, O God. Kaya, Lord, sa umaga na to, O God, patuloy ka naming pinapupurihan, pinasasalamatan at dinadakila, O God. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen po. Tunay nga po na sa umaga na ito nagagalak ang ating Diyos na buhay sapagkat handa na naman po tayong purihin siya, sambahin at ibigay po natin palagi ang pinaka-the best na papuri na para lamang po sa Kanya. Puri, nagdiriwang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya, lumalapit sa presensya mo, nagpupugan ang lahat, papuri kay Yahweh.
Diyos na karapat-dapat, buhay ko'y iaalay. Sabay-sabay po nating awitin. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, ang hari ng lahat.
tulad po, Diyos, ng aming inawit, nararapat po na kayo ay sambahin namin sa Espiritu at katotohanan. Purihin. Ito po yung panawagan niyo po sa aming buhay. Kaya nilikha niyo po kami. Minamahal po namin kayo. Kayo ang simula at wakas ng aming buhay. Kayo ang nagduduktong ng aming hininga. Lakas, kakayanan, talento. Kung ano kaming meron ngayon, ito'y dahil sa inyo. Maraming salamat po na nasamba ka namin sa umaga pong ito at patuloy ka pa naming sasambahin. Patuloy ka pa rin naming paglilingkuran. Iaalay po namin sa inyo ang aming buhay dahil alam namin ang hinahanap po sa mga tao ay mga taong pagpapahayag ng inyong kalooban. Mga taong handang mamagitan para po sa inyong bayan. Mga taong sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga magulang na naririto, ama, ina, dalaga, binata, bata, maging sa mga nakakonect sa website na ito. Habang kami po'y umaawit, pumapayapa po ang aming puso. Habang kami po'y nagpapasalamat, nagpupuri, nagkakaroon kami ng focus sa inyo. Surrender life is a power for life. Surrender life is a conqueror life. Surrender life is a overcomer life. Kayong aming Jehovah Nisi, ang aming watawat, ang aming bandila, ang aming tagumpay. Salamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siya pong naglilid sa amin. Salamat sa mga talento at kakayanan, O Diyos, na ipinapagamit namin sa inyo. Salamat sa spiritual family na itinatag niyo po sa lugar na ito, maging sa mga nakakonect sa website na ito. Salamat sa mga kabataan na regalo niyo po sila sa kanilang mga magulang at regalo niyo po sa iglesia pong ito. Salamat po, Diyos, sa lahat ng bagay, kabuhayan at mga bagay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ngayong umaga, mababa po ang aming sarili, kailangan po ang mataas. Ihalaan niyo po, Ama, na ang salita mo lamang ang maging tanglaw at liwanag sa landas naming patutunguhan. Lahat ng tanong sa aming mga kaisipan, sasagutin niyo po ngayong umaga. Sa lugar na ito, maging sa iba't ibang lugar, yung mga nalulungkot, sasaya. Yung mga may sakit, gagaling. Yung po mga walang pag-asa, ay magkakaroon po ng pag-asa. Salamat po sa umaga pong ito. Tunay nga po na kayo lamang po ang aming pinapupurihan at pinaparangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Praise God. Ano po? So, sabihin niyo po sa inyong katabi, napakabuti ni Lord. Yan. Amen. So, salamat po sa patuloy na pagsishare niyo po sa gawain sa lugar na ito. Lahat po ng nasa live stream at saka sa naririto. Salamat po sa inyong suporta at sa pananalangin. At ngayon pong umaga ay tayo naririto na muli para parangalan po siya. Salamat sa mga bago nating kasama. Nandito po sina Kuya Kenneth, sina Ate Sheila, yung kanyang husband, brother and husband, kanyang anak si Princess, at saka po kanyang pinsan. Sa inyo pong lahat na naririto, salamat po sa inyo pong pagdalo. At salamat din po sa suporta po ninyo nung nakaraang kaarawan ko. So yung salamat sa inyong mga panalangin at suporta. Ito po ay ginagamit ko rin para ipamerienda sa mga gumagawa po rito sa church. Kaya nandoon na sabay-sabay tayo, lahat tayo ay napapagpala. Ano po? So, salamat din kahapon. Yung cell group po doon sa Manapol ay naglinis po rito sa church. Yung buong lahat ng cell group po doon. Thank you. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, kasi yan talaga ang purpose ng Diyos sa atin para paglingkuran siya. At sa mga talent
No, yung gumagawa rito sa team ni Kuya Per ay pabuti, paayos ng paayos po yung church. Sa inyo pong mga financial support, panalangin, maging sa ibang bansa. So, ang purpose talaga ng Diyos ay ma-upgrade po tayo. At inihahanda po yung next generation. Kasi po, ang tunay na success, may successor. So, yan lang po yung panalangin natin. Kasama po kayo sa prayer namin ni Ma'am na may time limit po ang buhay natin dito sa mundong ito. Gusto ko, bago ko kunin ni Lord, may magpapatuloy ng ministry. Yung itinanim natin ay may magtutuloy. Ang tunay na success ay may successor. Kung kayo po'y magulang, kayo po ay nagpapamilya, ang magpapatuloy po noon, mga anak ninyo. Yung mabuting bagay na pinasimulan ninyo, ang magtutuloy-tuloy po noon ay anak ninyo. At ang pinaka mahalagang pamana sa mga anak nyo at kapwa-apuhan ay pagsunod, paglilingkod sa Diyos. Sinabi po yan ni Haring David sa awit 119, kung di pa ako nakakamali, verse 112, ang banal mong utos, ang pamana, sabi doon, pamanang walang hanggan. Grabe. Kasi po, hindi po masama yung bahay, hindi po masama yung sasakyan, mga lupain, material na bagay, pamamana nyo. Pero tandaan nyo po, lahat ng yan lilipas. Amen? Sabi nga sa Biblia, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Sabi po sa 1 John 2:17. So, isa pong biyaya, yung madiscover natin, yung purpose at kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yan po yung definition ng tagumpay. Amen? Ang definition ng tagumpay, sa panahon ng bagyo, pagsubok, alam mo kasama mo ang Diyos. Alam mo na kahit nakikibaka ka, nakikibattle, alam mo, nasa ilalim ka ng kalooban ng Diyos. Yun ang definition ng tagumpay. Kasi hindi naman lahat ng panahon ay puro saya eh. Minsan ay may kalungkutan din. There is time for everything. Sabi nga po ni Pablo, naranasan kong managana, magdahop, mabusog, magutom. Pero natutuhan ko ang masiyahan, ang pasalamatan ang Diyos. Philippians 4:12. So, isa muna pong malakas sa palakpak po sa Panginoon. At ito po yung topic natin ngayong umaga. Sabi diyan ay, God changed our life. So, ang Diyos lang po talaga ang magbabago po ng ating buhay. Hindi kayang baguhin ang buhay natin ng ating asawa, magulang, o ng pinaka-ma-influensyang tao. Ang Diyos ang magbabago sa ating buhay. So ngayon, kung paano po yung tahanan natin, ina-upgrade natin. Di ba, taon-taon yung ating tahanan, gusto natin ay may bago. Gusto natin may extension, gusto natin bago po yung pintura. Gusto natin ay bago ang kortina. Ganyan po, di ba? Yun ang realidad eh. Ganon din po sa mga sasakyan natin, di ba? Ina-upgrade din natin. Nangangarap tayo na minsan, sana magkaroon ako ng 4 wheels. Pagka nagkaroon na ng 4 wheels, sana magkaroon ng makinang 2.5. Di ba? Ina-upgrade po natin yung mga kung ano meron tayo sa lupang ito. Kahit po sa cellphone. Di ba? Ina-upgrade natin. Gusto natin na ma-improve. Kasi yan po ang buhay na purpose ng Diyos sa atin. Kahit po yung katawan natin, di ba, mga kababaihan, kahit po kalalakihan, nagpapahid sila sa mukha ng pampakinis. Amen? Hello? Umiinom sila ng gamot na pampapayat. Amen? Kasi nga po, gusto nating ma-upgrade, pati po yung mga physical nating katawan. At even sa church, syempre, masasabi ng mga tao na sinasamahan tayo ng Diyos kung na-upgrade din natin ang church. Kita naman ninyo po, may siguro may bago sa paningin ninyo nung pumasok po kayo dito. Amen? Oh, glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon.
At ito po ang pinakamahalaga. Siyempre, kagaya po ng title natin, God Changed Our Life. So, kinakailangan patuloy po nating ina-upgrade din natin sarili. No? Tandaan niyo po, walang perfect na tao. Pero faithful meron. Iba po yung nagsisikap na ma-develop yung katawan po natin, sarili natin. Kasi po, sa huling sandali po ng ating buhay, ang mahalaga, hindi yung tingin ng tao sa atin. Sa huling sandali ng buhay po natin, ang mahalaga, yung tingin ng Diyos sa atin. Sabihin mo siya ang katabi, yung tingin ng Diyos sa atin. So ano po yung, siyempre, ang ini-improve po talaga natin ay yung karakter natin sa Panginoon. Yung panloob. Ano ho? Kasi karamihan sa tao, sa panlabas nakatingin. Pero tandaan po natin, 1 Samuel chapter 16 verse 7, sabi po ng Diyos kay Samuel, huwag mong tingnan ang kakasigan ng tao. Kundi, ang tingnan mo yung puso. Kasi akong Diyos, hindi nakatingin sa panlabas. Nakatingin ako sa puso. Amen? Akala po ni Samuel, si Eliab po yung pinili ng Diyos kasi makisig, malaki, sundalo. So, yung palang isang simpleng tao lang na nag-aalaga ng tupa yung pinili ni David, ng Diyos, si David. Amen? Bakit? Si David hindi po perfect. Pero ang nakita ng Diyos kay David ay katapatan ng puso. Sabi mo sa iyong katabi, katapatan ng puso. Amen? So, sabi po rito sa Tito 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. So, sa grasya ng Diyos kaya po tayo naligtas. Lahat tayo po ay parang tupang ligaw nung araw Walang direksyon ng buhay natin. May nag-share sa atin, may nanalangin sa atin. Nagkaroon tayo ng personal na relasyon kay Kristo, naging anak tayo ng Diyos. Tinatakan tayo ng banal na Espiritu, nagkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Amen? At nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay at naging tagapagmana tayo ng kanyang kaharian. At patuloy pa rin tayong binabago, hinuhubog. Sabi mo sa iyong katabi, patuloy pa rin tayong binabago at hinuhubog. So, totoo po na ang pagbabago naman ay magsisimula talaga kapag tinanggap po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Sabi nga po ni Rick Warren, hanggat hindi nakakauo ang tao kay Kristo, wala siyang kalaban-laban sa dyablo. Hello? Kailangan talaga may panganak siya sa espiritual. Kaya ang sabi ni Tito, ay ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng tubig. Ibig sabihin, nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Nagkaroon tayo ng pananampalataya. At nung tinanggap natin si Jesus, tinatakan tayo ng banal na Espiritu. At yung Holy Spirit, yun ang tumutulong sa atin para unti-unti tayong mabago. Yung Holy Spirit, yun po yung nagpapaalala sa atin na mali yan. Siya yung nagkukumbikta. Amen? Hello? Siya po yung nagpapaalala sa atin ng tama at mabuti. Kasi nga po, ang Holy Spirit yung, lalo na po sa panahong ito, siya po yung gumagabay sa atin. Kaya nga sabi po ni Zacarias, ang tagumpay natin hindi sa lakas natin, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, Holy Spirit. Alam niyo po, di ba yung Holy Spirit ay para pong langis yan Amen? Yan po ay simbolo sa langis. Kapag kita niyo po yung mga pintuan, pag kinakalawang na po yan ay maingay. Hello? Pero pag nilagyan mo yan ng langis, tumatahimik. Amen? Masarap buksan. Ganun din po, pagka ang tao na puspos ng banal na Espiritu, tatahimik yan. Pero hanggat hindi puspos ng banal na Espiritu, naalala ko po, nung hindi pa po ako born again Ang tawag sa amin sa Batangas, imaya nga Gusto namin, lagi kami ang bida Amen? Hello? Pero nung nakakilala tayo kay Lord, na-realize natin na hindi pala tayo. Wala pala tayo maipagmamalaki kung hindi
dahil lang sa biyaya po ng Diyos at sa tulong at patnubay po ng banal na Espiritu Santo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, minsan ito po ang iniisip ng maraming tao tungkol sa pagbabago ng sarili. Ano? Iniisip natin ang pagbabago ay kusang mangyayari habang tumatagal. At iniisip natin ang pagbabago ay nakadepende sa ating sariling willpower. Diba? Marami pong taong disiplinado eh. Pero maniwala po kayo, hindi po kaya. Ano ho? Makikita po ninyo minsan, kahit disiplinado pagka nasa daan na. Ano ho? Kahit mataas ang posisyon, may pinag-aralan, nasagiran lang ng kaprasong, nadami sila ng kapraso yung kotse. Nakikita na natin yung pag-uugali ng tao na walang relasyon kay Kristo. Amen? Lumalabas na kung sino siya at kung ano talaga siya. Hello? Pero yung mga tumanggap kay Kristo, may bunga yan ng banal na Espiritu. Kaya niya magpasensya, kaya niyang umunawa, kaya niyang magtiis. Amen? Kasi bunga yan ng Holy Spirit. Amen? So, minsan niisip natin ang pagbabago ay makukuha natin kapag mag-isa lang tayo. Di ba? May mga ermitanyo nga, pumupunta sa bundok, ayaw nila may kausap, pero sa totoo, hindi po yun ang makakapagbago. Amen? Mas mahirap pa nga po pagka nag-iisa eh. Kasi kung sa tupa, pag nakita po ng mga oso at leon na nag-iisa yung tupa, may sakit, doon sasalakayin eh. Kasi nag-iisa siya eh. Amen? Nakikita po ng mga oso, ng mga asong gubat, nag-iisa ito, mahina ito, wala itong kakampi, titirahin ko ito. Amen? Pero pagka ang tupa ay marami, may cell group, may fellowship, hindi kayang atakihin niya ng mga masasamang elemento. Kasi malakas siya. May nagpoprotekta sa kanya. May accountable na tao sa kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, siyempre, ang pagbabago, magsisimula naman pagka tinanggap mo si Jesus eh. Pero may tuturo ako sa inyo 3 bagay ngayong umaga. Effective strategy of God to change us. Ano ho? Siyempre, una, tinanggap mo si Jesus, may relasyon ko sa Kanya. Pero nakita ko, proven na po sa buhay ko yan na hindi sa bagay lamang na iyon na naging anak ka ng Diyos. Kasi buhay pa tayo eh. May 3 bagay tayo ngayong umaga. Kung paano ginamit itong instrumento ng Diyos para patuloy po tayong mabago at patuloy niyang binabago. Amen? Number 1. Ito po yung epektibong pamamaraan ng Diyos para tayo ay patuloy na mabago. Sabi po rito, number 1, God uses troubles to teach us to trust Him. So, ang problema raw po ay ginagamit ng Diyos, ipinapahintulutan Diyos para turuan tayong magtiwala sa Kanya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ang problema ay hindi natatapos. Amen? Hello? Parang nagpapagawa ka ng isang bagay, o tahanan, o sasakyan, o ano man. Hindi natatapos yung pagawain. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi natatapos yung pagawain. Hanggat may ipinapagawa ka, marami kang nakikitang dapat pang ayusin. Kahit negosyante ka, nagninegosyo ko na, lawak-lawak ng negosyo mo, may nakikita ka pa na additional. Amen? So, ganun din po, ang problema po ay hindi natatapos. Pero ito, maganda. Alam niyo po, tandaan niyo po ito. Walang pangit na pangyayari sa ating buhay na hindi kayang gamitin ng Diyos para sa ating ikabubuti. Amen? Kaya wala kang sisisihin kahit sino-sino. Amen? Huwag kang magtututuro ng tao. Pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos. Kasi po, ang problema ay ginagamit ng Diyos para makapagsalita siya sa atin. No? Kaya nga sabi, di ba, kaya nga sabi po rito sa verse na ating binasa, doon sa Roma 5:3-4, ito po yung verse. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis
Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtityaga. At ang pagtityaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Grabe, ano po? 3 bagay agad ang makukuha natin doon. Ano ho? May purpose pala kung bakit hinahayaan ng Diyos na tayo magkaproblema. Pupwersahin tayo ng ating problema para huwag tayong magdepende sa kayamanan. Pupwersahin tayo ng ating problema para hindi tayo magdepende sa ating edukasyon. Pupwersahin tayo ng ating problema para hindi tayo magdepende sa ating mga koneksyon. Hello? At ang gusto mangyari po ng Diyos, kaya ipinapahintulot niya ang mga problema ay upang mag-focus lamang tayo sa Kanya. Sabi mo sa katabi, focus. Amen? Kaya, lagi nyo narinig sa akin dito. Mula nung dumating po ako dito. Ang problema at pagsubok ay hindi parusa ng Diyos. Ito'y panawag pansin ng mapagmahal na Diyos. Ang Diyos ay hindi po galit sa atin. Siya po'y nahuhumaling sa atin. At gagawin niya ang lahat ng paraan para mag-focus tayo sa Kanya. Hello? Hinahayaan ng Diyos na dumanas tayo ng problema. Ano ho? Para matutong mag-sorry tayo sa Kanya. Hinahayaan ng Diyos na dumanas tayo ng problema para matutong mag-maintain tayo sa Kanya. At yung huli, focus pa rin. Sabi mo sa katabi, focus pa rin sa Kanya. Ano po? Alam niyo po, hinayaan ng Diyos na dumanas ang problema si Jonas. Kilala niyo po si Jonas, ano ho? Hinayaan ng Diyos na dumanas si Jonas ng problema. Bakit? Hello? Sabi mo sa katabi, bakit? Ang konteksto po nito, alam ni Jonas na tinawag siya ng Diyos. Specific, alam po ni Jonas yung ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Kaya lang, talagang dumarating minsan sa atin, napapagod tayo eh. Di ba, minsan ay nagsasawa. Para bang nagiging ritual na lang sa atin ang buhay. So, si Jonas napakaliwanag ng calling sa kanya ng Diyos. Pero anong ginawa po niya? Nagtago po siya. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang magtatago. Ayaw na niya makibaka. Ayaw na niya magsakripisyo. Amen? Ayaw na niyang gawin yung gusto ng Diyos para sa kanya. Siyempre, ang kasalanan ni Jonas ay nag-disobey siya. At hinayaan ng Diyos na bumagyo. Sabi mo siyang katabi, hinayaan ng Diyos na bumagyo sa dagat. Amen? Para matutong mag-focus siya sa Diyos. Makita niya na hindi niya kaya. Ano nangyari kay Jonas, di ba? Alam naman itong istoryang ito, paulit-ulit na laan ito eh. Bumagyo sa dagat. Na-identify na siya ang dahilan kung bakit bumagyo. Tinapon siya sa dagat. Kinain siya ng isdang malaki. Hinayaan ng Diyos. Mangyari sa kanya yun. At siyempre, pag nasa tiyan ka ng isda, napakabaho nun siguro. Baka may mga hasang yun at saka bituka. Tapos, ang sabi po ng Biblia, malalagot ng hininga ni Jonas. At siya po ay doon nanalangin eh. Pag binasa niyo po yung Jonas chapter 2, nanalangin siya doon ng taimtim. Nag-evaluate siya ng kanyang sarili. Siguro, nagbulay-bulay siya. Wala na eh. Minsan kasi, dadalhin tayo ng Diyos sa isang lugar na walang matitira kundi siya. Amen? Naranasan ko po nung ako po mag-abroad. Una kong kontrata, 4 years. Pumapatak po yung luha ko doon sa tuktok ng building. At umiyak po ako dahil nalulungkot ako. Tinamaan po ako ng homesick. Hindi naman po ako makauwi kasi hindi naman kagaya ng beko lamang o kaya
Mula dito o Batangas lang, pwede ka umuwi. Sa aeroplano po ay 12 hours at malaking pamasahe. So, pumapatak po yung luha ko. Nung una ko pong mag-Saudi po ako, na-realize ko na minsan dadalhin ka ng Diyos sa isang lugar na walang matitirang kundi siya. Bakit? Tanungin niyo po ako, bakit? Para mag-focus ka sa Kanya. Hello? Kaya nung si Jonas po ay malalagutan ng hininga, nananalangin siya. Nung ma-realize niya ang kanyang pagkakamali, ito po yung prayer niya. Sa Jonas 2:9, sabi niya, "Ngunit aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, O Yahweh, na aking tagapagligtas." Nabago po yung puso ni Jonas. Amen. Siyempre, nag-repent siya, umamin siya ng pagkakamali. Pinakamahirap pong gawin ng tao yung pag-amin eh. Ngayon, kailangan pang dumanas na mapunta si Jonas sa loob ng tiyan na isda para makita niya yung kanyang kahinaan, yung kanyang pagkukulang. At nung nandun na, ay dahil ang Diyos ay mahabagin. Kasi ang sabi ng Biblia, ang lumalapit sa kanya, hindi niya itataboy. Parang alibughang anak. Kahit sagad-sagaran ang ginawa, ang Diyos ay nagmamahal pa rin. Sabi mo sa katabi, ang Diyos ay nagmamahal pa rin. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. Amen? Ano nangyari? Nung natama na ang puso ni Jonas, Lord, susunod na po ako. Kinausap ng Diyos yung isda. Iniluwa si Jonas sa dalampasigan. Kasi tama na ang puso eh. Amen? Hello? Minsan kasi talaga huhulmahin ang puso natin eh. Para maging totoo tayo, yung pa maging seryoso tayo. No? Kasi para, di ba pagka ang tao hindi seryoso, parang ibong lipad ng lipad na sumasabit ang mga pakpak mo sa mga sanga, sa mga bintana, bumabagsak ka, bangon uli. Pero ito nangyari kay Jonas. Grabe yung paghipo sa kanya ng Diyos. Ano po yung naging resulta? Sa pagsunod ni Jonas, 120,000 people ang naligtas. Amen. Nung sumunod siya, tuusin nyo, 120,000 people. Parang siguro, parang kwanto eh. No? Parang, ewan ko kung Kandaba po ay may 100,000. Parang ganun karami yung tao na nagbalik loob, nagsisi. Dahil sa pangaral ni Jonas, dapat mamamatay na sila. Dapat ang desisyon ng Diyos kunin na sila eh, dahil sobrang sama na ng ginagawa ng lugar na yun eh, ng bansang Ninive eh. Hello? Pero ang ginawa ng hari, nung mangaral si Jonas, nagsisi yung hari, pati po lahat ng tao, nag-ayuno pa, hindi pa kumain sila. Talaga ipinakita nila na talagang tao sa puso kanila yung pagsisisi. Amen? Oo, nahabag ang Diyos. Walang namatay po, isa man sa kanila. Bakit? Ang Diyos, gusto po ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. 2 Peter 3:9. Kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon. Binibigyan niya ng pagkakataon na mga tao ay makapagbalik loob at makapagsisi, kahit sino pa yan. Amen? Hello? Kasi nga po, ang Diyos ay mabuti. Sabi mo sa katabi, ang Diyos ay mabuti. Ano ho? So kaya, ang keyword dito, para si Jonas po ay kailangan mangyari para magkaroon siya ng focus. Kay Lord lang. Kasi, di sa mundong ito, marami kang makikitang mali sa mundo. Kaya nga, ang sabi sa Hebreo 12 verse 2, ituon mo lamang ang iyong paningin kay Jesus. Na siyang pinagmumulan at ng ating pananampalataya at nagpapasakdal. Pag tumingin ka sa tao, mape-pressure ka, di ba? Alam niyo po, isang mananampalataya ang lumapit sa pastor bago magsimula ang Sunday service para magpaalam. Sabi niya, Pastor, aalis na po ako sa church na ito. Kasi po, habang nagpipreach kayo, ay may nakikita akong nagse-cellphone. At saka po habang kayo ay nangangaral, ay may nagkukwentuhan. Tapos, marami po ako nakikitang mali. Sabi po nung mananampalataya sa pastor. Sabi ng pastor, sige,
kung yan ang desisyon mo. Pero pwede ba humingi ako ng pabor sa iyo bago ka umalis? Okay, sige po. Pwede bang kumuha ka ng 3 baso at punuin mo ng tubig? At umikot ka ng 2 beses sa loob ng church? At ginawa nga ito ng mananampalataya. Ok na po, pastor, nagawa ko na po ang kahilingan ninyo. Ginawa po niya, umikot siya. May dala siyang baso na punong-puno po ng tubig. Sabi ng pastor, pwede bang isang tanong ko na lang sa iyo? Pwede naman po. Nung umiikot ka ba, dala ang 3 basong puno ng tubig, may nakita ka bang nagseselfon? Wala po. May nakita ka bang nagkukwentuhan? Wala po. At may nakita ka bang mga mali sa paningin mo? Wala po. Sabi ng pastor, dahil nakapokus ka lamang sa dala mong mga basong puno ng tubig. Amen? Ang masasabi ko lang sa iyo, mag-focus ka lang sa ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Walang perpektong church. Walang perpektong tao. Amen? Ang hinahanap ng Diyos ay hindi perfect, kundi yung tapat sa Kanya. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, yun po ang gusto po ng Diyos sa atin. Mag-focus lang sa Kanya. Dahil ang problema ay gagamitin ng Diyos para magtiwala po tayo sa Kanya. Amen? Yun po yung number 1. Ano po yung number 1? Sabi po ng number 1 ay, God uses troubles to teach us to trust Him. Number 2, ano naman po itong number 2? Sabi dyan ay, God uses temptation to teach us to obey. Tukso naman ito. No? Sabi mo sa katabi, tukso. Amen. Gagamitin ng Diyos yung tukso para turuan naman tayong sumunod. Kanina, yung problema, gagamitin ng Diyos para magtiwala tayo sa Kanya. Ito naman, ang tukso ay gagamitin naman ng Diyos para sumunod tayo sa Kanya. Ipapahintulot ng Diyos na tuksuhin tayo para turuan tayong sumunod sa Kanya. Amen? Wala na sa tukso. Lahat ng tao, pwedeng maranasan natin tuksuhin. Pigilan ang mga malalaswang kaisipan kapag ito ay dumarating. Pero
po ito. Pero malalaking bansang kalaban nila, wala naman silang ginawa eh. Pray, fasting, tapos narinig ni Hosapat ang tinig ng Holy Spirit. Kasi pag ginagawa mo yan, pray, fasting, tapos may word ka, ang Holy Spirit magiging close sa iyo. At kapag gabay tayo ng Holy Spirit, yan ang victory. Mas marami kang magagawa. Ang Diyos. Si Jesus Christ nakibaka. Ito niyo po, nakibaka siya. Nung matalo niya si Satanas, ano nangyari sa kanya? Basahin niyo po ang Mateo chapter 4. Dumating po yung anghel, pinaglingkuran siya. Lahat ng laban natin, lahat ng pakikibaka natin, basta tama. Pagkatapos niya, reward. Si Hosapat, nanalangin, nag-ayuno, narinig ang tinig ng Holy Spirit, matalo nilang Amonita, Mobita, Edom. Wala silang ginawa, nagpuri lang sila. Nagpuri lang. Nakinig ng mga kaaway na sila'y nagpupuri. Ang sinalakay ng Amonita, Mobita, ang sinalakay ng Mobita, Edom, sila nagpatayan. Amen. Pero si Hosapat, sinunod lang niya. Hear and obey. Sabi mo sa iyong katabi, hear and obey. Pakinggan mo lang, maging sensitive ka lang sa tinig ng Holy Spirit. At pag yun ang ginawa mo, yun ang victory. 3 araw, naghahakot sila ng pagpapala. Amen. Kaya may upgrading sa church, sa buhay, pamilya. May upgrade po yan. Tutuwa po ako sa buhay po ni Tatang. Kahit alam naman niyo po si Tatang ay nakikibaka physically, 86 years old. Nanonood po siya ngayon. Happy birthday po Tatang. Sina Dr. Pay. Si Ate Irma, happy birthday. Yung lahat po ng mga may birthday ng September, happy birthday po sa inyong lahat. Si Tatang po, tuwing kausap po, inisip niya, church. Kausap ko kahapon, sabi niya, tapos na ba yung pinapagawa? Sabi ko, malapit na. Pero kung titingnan niyo po, di ba, sa kabila na nakikibaka physically, nasa isip niya, paglilingkod, simbahan. At siyempre, ang buong family, naglilingkod. Kasi proven na po natin yan. Kapag tayo po ay sumunod, God will provide. Amen? Sabihin mo sa katabi, God will provide. Alam ko naman po, tayong lahat naman po ay sumusunod. I-upgrade pa natin. Sabihin mo sa katabi, i-upgrade pa natin. Kasi hindi pa tapos po ang Diyos Hindi pa tapos. Kaya nga, sabi po ni Jesus, kay Santiago, kay Juan, kay Pedro, nung kasama niya, nanalangin po siya doon sa bundok. Sabi niya kay na Pedro, Juan, Santiago, ito po sabi niya, kasi nakita niya natutulog Natutulog yung 3. Si Jesus Christ, pray ng pray. Yung 3 natutulog. Amen. Hello. Sabihin mo sa katabi ka, huwag ka tutulog-tulog. Amen. Ilang beses po yun Nag-pray si Jesus, tutulog pa rin yung 3. Ngayon, sabi po niya doon sa 3, sabi niya po rito sa Mateo 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Grabe. Kaya mismong ang Panginoon Hesus, sinasabi niya sa kanyang mga alagad at sa ating lahat, manalangin tayo para hindi tayo madaig ng tukso. Amen. Kasi kapag nagpe-pray ka, magkakaroon ka ng focus. Bakit? Lunes pa lang. Alam mo na gagawin mo, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Kasi Lunes pa, nagpray ka na. Setyembre pa, pinagpray mo na yung Nobyembre, Oktobre, Disyembre. May focus ka. Alam mo ang gagawin mo. Kaya yung panalangin ay, ang resulta ng panalangin, nagkakaroon ka ng focus Pumapayapa ka pag nananalangin ka. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hinahayaan ng Diyos na tuksuhin tayo para matuto tayong lumapit sa Kanya. Para matuto tayong magtiwala sa Kanya at matuto tayong sumunod sa Kanya. Amen? Alam niyo po, sa isang tribo, may kwento po ng cannibal. Ito pong cannibal na ito ay tinukso naman siya para magalit. Pero naborn again po ang cannibal na ito.
may isang cannibal na tao ang nakakilala sa Diyos sa South Sea Islands. Ang tribo nila ay kumakain ng tao. Pero nakakatuwa kasi nakakilala siya sa Diyos. Isang araw, nakaupo siya sa tabi ng isang malaking kawa. Alam niyo po ba yung kawa? Talyasing malaki yun eh. Siguro dati, pag may iniluluto silang tao, doon nila isinisigang. Ano ho? Alam niyo po, sabi rito, isang araw nakaupo siya sa tabing ng isang malaking kawa at nagbabasa siya ng Bible. Tapos may isang anthropologist ang nakakita sa kanya. Sabi nito, ano yung ginagawa mo? Sabi ng katutubo, nagbabasa ako ng Biblia. Alam niyo po, yung anthropologist, grabe, pinagtawanan po yung katutubo. Sabi niya, alam mo, kaming mga nasa modernong civilization, ay hindi kami naniniwala sa Biblia. Puro kasinungalingan ang nakalagay dyan. Kaya't huwag mong sayangin ang oras mo dyan. Alam niyo po, yung cannibal na taong ito ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. At malumanay na nagsalita, sabi niya, Sir, kung hindi dahil sa Bibliang ito, ay dapat pinapanambut na kita ngayon sa kawang yan. Amen? Grabe, ang Biblia po ay buhay na salita ng Diyos na nakapagbabago po ng buhay. Kaya ang tukso po rito, yung cannibal na nakakilala sa Panginoon, gusto pong tinutukso siya magalit eh. Amen? Tulad po ng Panginoon Jesus, ang salita ng Diyos, yun po yung pinanglaban niya kay Satanas. Ganon din po yung cannibal na ito na born again, nakakilala kay Lord, yun din po yung ipinanglaban niya para mapagtagumpayan niya na huwag siya magalit. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ho. Number 3 na tayo. Sabi po rito sa number 3, yung una, yung pong problema gagamitin ng hahayaan ng Diyos para magtiwala tayo sa Kanya. Yun naman tukso, hahayaan ng Diyos na mangyari para sumunod tayo sa Kanya. Ito naman number 3, sabi rito, God uses offenses to teach us to forgive. Yun daw pong offenses, halimbawa, ganito, gagamitin ng Diyos ang pangyayari na may makasakit sa atin para matuto tayong magpatawad. Ano ho? Nasa mundo pa tayo. Lumalabas ka pa ng bahay. Pumupunta ka pa sa trabaho, sa eskwelahan, sa ibang bansa. Nakikisalamuha pa tayo sa mga tao. Gagamitin ng Diyos ang pangyayari na may makasakit sa atin para matuto tayong magpatawad. Amen. Praise God. Ano po, isang kwento po ito ng isang nurse. Ano ho? Merong isang nurse na ikinulong kasama ang kanyang kapatid ng mga Turkish soldier. Ang kanyang kapatid ay pinatay sa harap niya. Buti na lang nakatakas siya sa kulungan at naging nurse sa military hospital. Isang araw ay nabigla siya dahil ang pumatay sa kanyang kapatid ay nahuli at dinala sa kanilang hospital upang gamutin ang sugat nito. Mayroong bumulong sa kanya na ito ang araw ng paghihiganti. May narinig siyang tinig. Pero, meron din namang isang boses na nag-udyok sa kanya na mahalin mo ang sundalo. Kaya't nang gumaling na ang sundalo ay tinanong siya nito, bakit mo ako iniligtas? Bakit hindi mo na lamang hinayaan akong mamatay? Sabi ng nurse, tagasunod ako ng Panginoong Hesus na nagsabi na mahalin mo ang kaaway mo at gawan mo ng mabuti. Sabi ng sundalo, hindi pa ako nakarinig ng ganyang katuruan. Gusto kong sumama sa ganyang relihiyon. Amen? Grabe, ano po? So, alam po natin na minsan, iaalaw po ng Diyos yan para po matuto tayo magpatawad. Kasi nasa mundo pang ito. Araw-araw nakikibaka tayo. Sabi mo siyang katabi, ang buhay Kristiyano ay
pakikibaka. Ano po? Hayaan na, ipapaya natin sa Diyos ang paghihiganti. Sabi ng Diyos sa Roma 12:19, si Lord ang gaganti. Ano ho? Pag-pray mo, pagpalain mo. Yung tao na nagpe-persecute sa iyo. Kapag minahal natin ang ating kaaway, ay naging credible na patotoo tayo sa Panginoong Hesus. Ito po sasabihin ko sa inyo. Wala nang sandata na pwede pang itapat sa isang taong nagpapakumbaba. Sabihin mo sa iyong katabi, wala na. Ano pa itatapat doon kung ikaw na nagpapakumbaba? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. No? How to forgive and forget. Kaya po ginagawa po natin ito. Bakit ba natin ginagawa ito? How to forgive and forget. Remember what your King did for you. Alalahanin natin, pinatawad din tayo ng Diyos. Pinatawad tayo ng Panginoon Yesus. Bakit nagkikimkim pa tayo? Amen? Release the offender from your judgment. Palayain mo ang tao. Kasi po pagka ang tao pinapalaya mo, pinatawad mo, magiging mapayapa din siya. Gaganda rin ang buhay noon. Pero kung kahit alam mo nagkamali siya, hindi mo siya pinapatawad, ikaw ang talo. Kasi ikaw ang naman problema eh. Ayun naman tao siguro, hindi ka iniisip. Amen. Hello. Ikaw pa ang nagdadala. Amen. Ngayon kung i-release mo, di ikaw dalawang pamilya ang may kapayapaan. Palapakan po natin ang Panginoon. Resolve to overcome evil with good. Dahil mo na mabuti ang gawang masama. Remember, release, resolve. Hello? So, 3 bagay po ang pinag-aralan natin ngayong umaga. Effective strategy of God to change us. Number 1, God uses trouble to teach us to trust Him. Number 2, God uses temptation to teach us to obey. Number 3, God uses offenses to teach us to forgive. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po ngayong pong umaga sa mga ama, ina, dalaga at binata na nakinig po ngayong umaga sa lugar na ito, maging sa iba't ibang bansa, sa bansang Pilipinas. Mahal mo po ang bawat Pilipino, bawat tao. Gusto niyo po iligtas ang bawat isa sa amin. At hindi pa kayo tapos sa buhay po ng bawat isa. At kung ano man po ang aming mga pagkukulang, kahinaan, humihingi po kami ng patawad po sa inyo. Gusto namin bumawi, gusto namin bumangon, gusto namin lumagay sa inyong kalooban. Kagaya ni Jonas, hinayaan nyo na magkaproblema sa Jonas para magkaroon siya ng focus sa inyo. Ganon din po kami. Kaya salamat po sa mga pagsubok. Salamat po sa mga trial. Salamat sa mga temptation. At salamat po, Ama, na minsan may nakakasakit sa amin, pero natutunan namin ang magpatawad. Thank you po. Ingatan niyo po palagi ang aming puso. Kasi po, ang aming puso, ang bukal ng buhay. Ito po, sabi niyo po sa Proverbs 4, verse 23, ang puso namin ay ingatang mabuti dahil ito ang pinagmumulan ng buhay. Kaya samahan niyo kami palagi, yung mga bit-bit na panalangin sa puso ng bawat isa. Hindi ko po alam ito. Lahat na nakikinig dito at sa iba't ibang bansa, yung panalangin nila para sa kanilang pamilya, yung panalangin nila para sa kanilang pag-aaral, sa trabaho, tinutugon niyo po ito. Kagaya po ng tema po namin sa church na ito, our church is a church of answered prayer. Sabi niyo po sa 1 John 3:22, tinatanggap namin anumang hilingin namin dahil sinusunod namin na inyong mga utos at ginagawa po ang nakalulugod sa inyo. Bigyan nyo kami ng grasya at biyaya na magawa po namin ang aming pinag-aralan ngayon pong umagang ito. Tulungan nyo po kami. Lagi po kaming sa espiritu ng pananalangin. Kagaya ni Jesus, walang ipinanlaban sa Jesus sa tukso, kundi nanalangin, nag-ayuno, at ang inyo pong salita. Kaya din po namin gawin yon sa tulong nyo. Samahan nyo po kami. At higit sa lahat, yung guidance ng Holy Spirit, O Diyos, ay araw-araw ay maging close sa amin ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa amin ng dapat namin gawin sa pamamagitan po ng inyong salita. Salamat sa conviction palagi ng Holy Spirit. Maging sensitibo kami kung ano po ang nais namin gawin, O Diyos. At ituturo po niya yung direksyon. Kakambal ang inyo pong salita. Salamat po. Pagpalain niyo po ang buhay po ng bawat isa. Ang mga magulang ay mahal niyo. Provide niyo po yung pangangailangan nila para sa mga pantuition ng kanilang mga anak. Ang kanilang mga anak at apo, magtatapos po ito ng pag-aaral. Gaganda po ang kanilang buhay. Magkakatrabaho sila na maganda. Magiging pagpapala sila sa kanilang pamilya. Salamat po. Yung mga hanap buhay po ng bawat isa,
mga saka, mga negosyo, poultry na manok, poultry na itik, trabaho sa gobyerno, sa private sector, OFW, i-bless nyo po ang hanap buhay ng bawat sa walang magugutom, walang pagkukulangin. Ang sabi po ni Haring David sa awit 137, awit 37 verse 25, siya'y tumanda na, wala siya nabalita, na sa taong tapat ay naging hampas lupa. Kayo po ang magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Kung ngayon lang po kayo nakapakinig, nasa ibang bansa man kayo, nasa tahanan man po kayo, ito po yung pagkakataon na narinig mo ito para mabuksan ang iyong puso na mahal ka ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos yung mga taong magtatapat sa Kanya. Ang sabi sa Kawikaan 28 verse 13, ang nagkukubli ng sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos, yung nagbabalik loob at nagsisisi. Kaya ngayong umaga, sumunod ka sa aking panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Inaamin ko, may pagkukulang ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako na lang po mananalangin, Lord, salamat sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin. Sa lahat po ng tumanggap po sa inyo. Bless niyo sila at ito po yung simula ng tagumpay nila na sila'y nakonect sa inyo at pagpapalain niyo sila maging ang kanilang pamilya. Kung sila po ay may mga church na malalapit sa kanilang tirahan, ay kumonect sila doon at magkaroon sila ng core group, cell group na magpapalakas sa kanila. Mga tao magiging accountable sa kanila. Bless niyo po sila, palago ng palago, pabuti ng pabuti. Lord, ang mangyayari po sa kanilang buhay. Bless niyo po lahat ng gawain sa araw na ito sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Lahat ng mga churches, pagpalain niyo. Bless niyo po lahat ng pastor, mga workers, lahat ng gawain. Salamat sa mga kaluluwang naligtas, lumakas. At gamitin niyo po ang buong body of Christ sa bansang Pilipinas mula sa aming Pangulo hanggang doon sa barangay official, sa 110 milyong Pilipino, sa 7 bilyong tao sa buong mundo, mga OFW, at lahat ng tao. Kung paano nyo kami niligtas, gayon din po ang gawin nyo sa kanila. Ipagtanggol din nyo po yung mga batang maliliit, mga kabataan. Sila po yung regalo nyo sa kanilang mga magulang, kaya ingatan nyo po sila. Araw-araw, salamat ang buwan ng Setyembre, grabe. Hindi pa nakikita ng aming mata. Narinig na aming tainga, yung mga inihanda nyo po sa amin. Nobyembre, Oktobre, Disyembre, sasamahan nyo kami. Maraming salamat po. We are blessed. We are anointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us.